My name is Heaven Lagman and this is my youth camp story. So my life before Jesus was really different from the life I have now. And yung buhay ko before, talagang very independent person ako. Bukod pa doon, meron akong stronghold which is yung addiction ko sa pornography and masturbation. Namulat ako or na-expose talaga ako dun sa content na yun at a very young age. So grade 6 pa lang ako, 12 years old, laman ko na merong ganon. And because I grew up in a Christian home, nung high school ako, talagang aware na ako na mali yung ginagawa ko. Trinay ko talaga na i-stop yung ganong kasalanan through my own effort. Tinatry ko na i-focus yung sarili ko sa studies and pagsama ko sa mga barkada ko. So nag-stop siya, una 1 week, tapos babalik na naman ako sa kasalanan, tapos tumagal siya ng 2 months, tapos babalik na naman ako sa kasalanan. Tapos yung pinakamatagal talaga is yung 6 months. And nakala ko, matatapos na ako doon, makakawala na ako doon. Pero hindi pa pala. So after ng 6 months, bumalik ako ulit doon sa same cycle ng panonood ng pornography and pagmamasturbate. Tapos fast forward nung nag-senior high school na ako, doon talaga yung pinaka-rock bottom ng life ko. Nakaramdam talaga ako ng deep emptiness and deep longing for love. Surrounded ako by many friends and nandun yung family ko to support me and goods din yung studies ko. Pero meron talagang emptiness sa puso ko na walang makapag-fill. And silently, nararamdaman ko siya during those times. And dito ako pinaka na-amaze kay Lord kasi before ko pa nalaman na merong youth camp, God was already preparing my heart by breaking it. So, nung time na yon, there was a series of guest speakers na nagpapa-altar call, tapos mga youth gig din na sakto, nagpapa-altar call din sila. Tapos lagi akong pumupunta doon. Tapos umiiyak ako, I was crying to the Lord kasi gusto ko ng malinis, gusto ko ng makawala dun sa kasalanan na yon. Tapos after nun, dun ako nakapag-decide na, okay, gusto ko talagang sumama sa youth camp. And yung youth camp na yon is yung Awakening National Youth Camp 2016. So, kumbaga, before pa ako pumunta ng youth camp, naging expectant na ako sa gagawin ni Lord. Meron talaga akong mindset noon na gusto kong pumunta ng youth camp kasi gusto ko na talagang makawala dun sa kasalanan na to. And nung pumunta na ako dun sa youth camp, actually, nung first day nga, nung nagulat ako, nagmura pa ako. Pero nung second day, yun yung pinaka-grabe. Yun yung pinaka-life-changing. And December 27, 2016, nung gabi, dun ko tinanggap truly in my heart si Jesus as my Lord and Savior. Actually, nung time na yun, so tapos na mag-preach si Pastor Brunon, tapos nagpe-pray na siya. Habang nakapikit kami talagang lahat nun, nagkakwento siya about dun sa bleeding woman. Meron siyang desperation na ma-heal siya and ma-cleanse siya. And nung time na yon, sabi ni Pastor Ruth, gaano ka ka-desperate na makilala or maranasan si Lord. And that time, talagang nagsasama na yung luha tsaka sipon ko that time. Tapos sabi ko, gusto ko din yon. Parang sobrang desperate ko na makawala sa kasalanan na to. Sobrang desperate ko na hindi na mag-live a shameful life, a sinful life. And yung moment na yon, talagang gustong-gusto kong maranasan yung love ni Lord. That moment, nung natapos na yung worship session na yon that night, born again na ako. Nung next day, nung tapos na yung camp, nung nasa bahay ako, for the first time in my life, ako yung nag-initiate na ibuksan yung Bible ko and nagpakababad ako sa word ni Lord kasi mas gusto ko pa talagang makilala si Lord, the Jesus who loves me so much and has good plans for my life. And after siguro mga ilang months, doon na ako nag-start mag-ministry and hanggang ngayon, nagmi-ministry pa rin. And masasabi ko na yung Christian life, di talaga siya smooth lagi. Meron pa ring times na nahirapan ako, ganun. Pero by God's grace, nandito pa rin and nagpapatuloy. So sa lahat ng sasama sa youth camp, please be expectant sa gagawin ni Lord because this will be the turning point of your life. So yun lamang po. God bless and shalom.